Ayoko lang naman sa mga multo, nanggugulat sila. Minsan tatagos na lang sila dun sa sa dingding. Sabihin niya, may nakita ako. Siyempre, weirdo mo naman. Sasabihin sa akin. Simula pandemic siguro, parang nagkaroon ng portal dito sa Pilipinas. So, kailangan kong makausap yung jowa mo kasi may message yung tatay niya. Lemuria o kaya ito, yung selenite. Basta mga puti yung yung ginagamit ko. Ang unang naging kliyente ko, na medyo sikat siyang tao, hindi siya nagka-closure sa asawa niya. So, nagsindi ako ng insenso. During the session, tinatanong na namin siya, may left side of my vision, pang may shadow na nag-amoy pabangon ng babae. Kasama ka ba namin ngayon? Usually kasi public places dun sila na tapos yung parang walang laging pumupunta. Maganda nga siyang tingnan kasi nga minsan iba-iba yung nakikita ko Minsan mukhang labubo, minsan mukhang unggoy. Iba-iba sila itsura Mga spirits kasi, minsan makulit sila Minsan kasi yung iba gusto lang matutong manggayuma. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako si Inchus Pinea. Nag-start ako maging psychic medium simula 7 years old. At nalaman ko yung talento ko sa aking nanay. Yun, doon nagsimula yung parang mga nararamdaman ko na parang hindi pala normal yung makakita pala ng multo. Kasi nga, nung unang encounter ko, na tiningnan ko lang sa mata yung lola ko, parang na ko yung imprint na mamatay pala siya nun. Tapos yun nga, usually kasi, kami mga psychic medium, iniiwasan namin yung parang Barnum effect. Yung parang moment na parang dinadaya mo, parang nag-i-scratch ka lang kung ano yung makikita mo sa tao. So yung parang yung ginagawa ko ngayon, pinagsasabay ko yung pagiging logical tsaka yung gift ko. Pwede niyo po bang explain lang po sa amin konti? Ano po ba yung medium po? Ano po bang Medium, ibig sabihin? siya yung, parang yun yung part ng pagiging clairvoyant. Marami kasing clairs Kung yung ibang mga na-guesting nyo, na-discuss na yun, iba naman din yung isi-share ko. Parang kumbaga yung medium kasi, parang kami yung mga conduit. If ever na gusto yung mga ancestor ng tao na may message ba sa amin, ganyan. Depende dun sa sitwasyon, depende rin sa tao, pinapakiramdaman ko rin. Kasi usually kasi parang takot din yung karamihan sa encounter ng pakipag-usap ng departed one. Paano niyo po siya tinrain yung kanya pong ability po? Usually kasi parang nanonood lang ako sa nanay ko kasi siya, yun nga, general term kasi doon manghuhula. Yung nanay ko, nanguhula na yun ever since nung bata pa ako. Pero hindi siya katulad ko na laging ginagawa. So, parang na-curious ako bakit ganun. Pero nung bata pa po, ano po yung pinaka-naaalala niyo na grabe yung experience niyo sa ganitong bagay? Usually kasi takot akong sa madilim na Kasi nga, 'di ba, pag yung marami kang traumatic experience nung kabataan, mas gusto mo nag-iisa ka. At the same time, parang nawi-weirdohan sa'yo yung mga kalaro mo. Kasi sabihin niya, may nakita ako. Siyempre, sabihin nung didibang ka na kagad na, weirdo mo naman. Sasabihin sa akin. Usually, yun yung yung na-experience kong remarks. Bali, nabanggit po rin yun din na conduit po, di bali parang Oo. nakikipag-usap po kayo sa mga espiritu, ganun po. Tama po ba? Oo. Since nasabi niyo po yan na yung medium po, po, ano po yung masasabi niyo pinagkaiba niyo sa mga ghost hunter, sa mga albularyo, mga ganun po, mga fairy tale? So, parang same wavelength. Pero iba-iba lang kami ng parang category. So, may mga experience din ako sa manggagamot kasi nga, na-mention ko nga sa'yo nung habang nagkukwentuhan tayo. Isa rin sa nag-mentor sa akin si Angelo Xavier.
So, marami ako natutunan sa kanya. Kung ano yung mga nag-resonate sa akin, yun yung kinukuha ko sa kanya. Pero yun, marami rin siya natulong sa akin para mas ma-develop yung skills ko. Nung high school kasi ako, parang nandun yung awakening ko. Kasi nga, kung ano-anong nakita ko doon, at the same time yung experience. Yung una, yung experience ko yung tumalon ako sa second floor. May bumulong sa akin. So, lahat nagulat yung ibang tao bakit ko daw ginawa. Hindi ko din ma-explain. Kaya parang, nung high school ako, parang mas lalo kong na, parang normal ba to? Lahat ba to nakaka-experience? Simula kasi ng mga 2000 era, parang walang mga information na lumalabas. Unlike ngayon, parang okay na. Simula pandemic siguro, parang nagkaroon ng portal dito sa lugar natin sa Pilipinas eh. Naalala niyo pa po ba yung bulong po sa inyo nung time po? Sabi lang, kasi nga, parang hindi din ako okay sa parents ko tsaka sa kapatid ko. Parang, yun nga. Sana tumalon ka lang. Tapos yung isang kwento ko nga, yung ano bang tawag nun? Yung humiwalay yung katawan ko kasi nga, during the initiation rites of fraternity, nire-revive na nila ako nung time na yun. Tapos ang nangyari, humiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan ko. So, ano to? Parang normal ba to? Nangyayari na to? Yun, tapos parang mas lalo kong na witness kung ano yung gift ko. So, mag-share din ako little background about myself. So, hindi lang din naman ako psychic medium dati, nag-i-indie film din ako simula college, tsaka nafi-feature din yung sarili ko sa mixed martial arts. So, nandun yung moment na parang nire-reserve ko muna pero at the same time may mga opportunity na kinukuha ako maging reader. Kasi dati nung early 2000s wala namang information. Gusto ko pa talagang tuklasin nung time na yun eh. Kaso nga hindi nga available. Tapos youth leader pa ako sa school. Medyo pigil yung yung hindi pa masyadong nade-develop. During the lang siguro, mas naging right after the college siguro. Dahil may subject kami sa psychology, yung mga drawing, mga projective test, dun ko nalaman na parang kaya ko palang gawin. Kasi nga, yung trace lang ng ginagawa ng mga schoolmates ko. Tapos nag-eksperimento na ako. Yun pala, kaya ko rin palang gawin. So, yung pinakaunang psychic medium ko, kinausap ko yung isang random people lang na yung jowa niya. Sabi ko, kailangan kong makausap yung jowa mo kasi may message yung tatay niya. So, dun na initially nangyari yung first mediumship session ko. At the same time, kasi nga, hindi ko kasi makontrol dati. So, usually, nalalapitan ko lang yung mga random people para nawiwirduhan sa akin kasi nga, ba't mo ako sinasabihan ng ganyan? Para may mga message biglaan kasi pag kami, biglaan lang download talaga eh. So, yun nga. Wait lang. So paano po yun, sir? Parang yung mga dead relatives po nila sumusunod lang sa kanila, sumasabay, ganun po. Kaya po. Hindi, kasi pinapakiramdaman ko rin kung yung parang necessity ba siyang sabihin ko sa kanya. Pero yun nga, yung naalala ko pa isang mediumship na session ko, pero parang lang siya, casual lang. Sabi ko, magiging okay yung tatay mo pag nilipat mo siya ng lugar, ng bahay. So, ganun po talaga yung usual na pakikipag-communicate niyo po sa spirits Oo. po, yung bigla lang po pumapasok po sa isip po niyo. Wala po ba yung yung parang sinasapihan po kayo tapos nagsasalita yung spirit through you po, ganun? Or bulong po talaga yung naririnig? Minsan bulong, minsan talagang parang papasok na lang siya sa prefrontal cortex ko eh. Tapos syempre, mas ma-amplify yun kung yung parang nag-uusap natural lang. Ayoko din kasi ma-weirdoan yung mga tao eh. Kasi nga, nung time na yun parang Catholic school pa ako nag-aaral. So parang medyo may remorse na konti. Pero yung mga sapi po, wala pong ganun. Yung pag-usap po. Hindi, nakikita ako kasi minsan may mga kilala rin manggagamot yung yung mga ng nanay ko eh.
May mga ano po ba yun? May ritual po kayong kailangan gawin o kaya sabihin, mga ganun? Ngayon, medyo na diversify na, more on Buddhist ngayon yung mga ano ko. So parang chinachan ko lang si Amitabha o kaya si ano, kung ano yung si Sitgarba, yan mga ganyan. So parang nag-aano lang ako, usually kasi parang ano din yun parang talking with the a client as a psychotherapist o nag-aaral ngayon pala ako ng clinical psychology ng masters, kaya parang yung format din medyo professional lang atake ko. Sino po yun, yung mga nabanggit po ninyo, pangalan? Yun yung si Sitgarba kasi, para siya yung guide siya ng mga spirit sa other world. Si Amitabha, siya yung nagli-liberate para mag-crossover yung sa tamang plane ng mga... So yun po yung pinapractice nyo na Oo. religion. Religion po ba siya or... Ang Buddhism kasi, ano siya, more of way of life. Sa ano kasi, medyo detached ang mga Buddhist Detached siyang parang yung attachment kasi nga ayaw nga namin maano yung suffering sa amin. So, meron din kaming 5 precepts na tinatawag. At the same time, halos parehas lang parang kung ano yung sa 10 commandments sa amin, 5 precepts lang. Mga ano po, mga equipment po, gumagamit po ba kayo? Mga crystals, ganun po. Yeah, usually kasi ito yung mga white crystals lang din yung mga mga ganito. Lemuria o kaya ito yung selenite. Basta mga puti yung yung ginagamit ko. So para siyang nilalagay ko lang siya sa pouch para if ever na may client akong kakausapin, ganyan. Ano po bang pinaka-purpose po ng mga crystals po? Para lang yung energy ma-absorb ng crystals. Para hindi ganong masyadong as kasi psychic medium, empath din kami. Kumbaga na-absorb din namin. If ever na para ma-divert lang din sa crystal, pang-amplify din kasi yung mga crystals depending on the crystals you use. Di bali may side effects po ba kapag hindi po kayo gumamit ng crystal po? Hindi siya, hindi ganong hindi minimal lang din. Pero ang pinaka-practices talaga doon, right after, before and after, nag-energy clearing. So parang, yun nga, natutunan ko yun sa Zen Buddhism, just be quiet, yun lang. Wala akong sasabihin, basta naka-meditative. Kasi inaano ko yung konsepto namin sa Buddhism, equanimity. So yung stillness, kailangan nandun pa rin talaga. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng mga experiences po ninyo sa pagme-medium po? Yung mga naging kliyente niyo, mga ganun po. So, ang unang naging kliyente ko na nag-formally started na ako to the social media, yung kakamatay lang ng asawa niya. Medyo sikat siyang tao na hindi siya nagka-closure sa asawa niya. So, during the time, syempre pag celebrity kasi, medyo sila parang dapat sigurado yun Hindi lang na magbe-base ka kung ano yung nire-research mo. Usually kasi yung mga ibang tao, di ba, alam mo naman, nire-research nila yun, di ba? Medyo preempted na yun. So, yun nga, during the session, nung time na yun, as I recall, yung asawa niya, may process kasi kaming sinusunod yung una, magsiset kami ng intention, susunod, magme-meditate yung sitter, yung mismong client, tapos yun na, yun naman, naka-ready naman siguro yung tanong niya at para nire-record namin. So yung marami siya, matagal siyang tanungan kasi marami siyang point of clarification talaga Pero naalala ko doon nung time na kinausap namin. So nagsindi ako ng insenso for 4 corners ng room kasi nirentahan lang yung space na yon.
during the session na tinatanong na namin siya, parang on may left side of my vision, parang yung peripheral ko, parang may shadow na sa gilid namin. Tapos nag-amoy pabangon ng babae. Yun. Tapos, yung isang mediumship session ko rin, yung Ay, wait po. Ano pong nangyari po dun sa, ano po? Naalala niyo pa po ba yung parang message or ano pong? marami siyang habilin kasi kunyari yung pusa, kanino ba ipapaubaya? O tapos yung mga naalala kong tanungan doon, yung ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Tapos parang nag-uusap din sila by my gift. Ako yung parang nagiging nila, namamagitan. Kasi nga, na-discuss ko nga kanina, conduit ako parang charge ng baterya, ako yung nag-aano ng frequency ng kuryente na yun. So parang ano po ba yung mga spirits po, mga conscious po sila, yung mga pumanaw na kakilala o relatives, Oo. conscious po sila may pag-uusap sa ganun. Hindi, parang kasi alam din nila yung mangyari ahead of time. Kasi parang na sila guided spirits na sila na wala silang oras, wala silang space. So, may excite talaga sila na gusto nilang makipag-usap. Nasabi niya po yung guided spirits po. May mga ano po ba dyan? Gumagamit po kayo ng mga spirit guide, yung mga ganun? Oo. Sa mga, pag may So, yun nga, makwento ko lang din yung Dark Night of the Soul ko. So, usually kasi may shift kaming mga psychic medium. May ups and downs din kami. Kumbaga, dun ko mas na-develop. Kasi nga, formally, nag-aral ako ng tarot. Inaaral talaga siya. Pero may naman ako, may basic foundation ako. Kailangan ko lang ma-add up. So, nag-Reiki na rin ako para for my healing. And the same time, nag-aral din ako ng mediumship para mas lalong ma-enhance. So, yun nga. Nasabi nga nung teacher ko na may bantay ako na, yun nga, for my 4th degree, tatay siya ng lola ko. So, alam ko yung pangalan niya, it's Scholastico. So, Bisaya siya, pero parang yun nga, hindi ako ganun ka firm mag-Bisaya. So, parang, ang nare-receive ko lang isang tanong, isang sagot. So, yun, lagi ako nangingi ng guide sa kanya. Pag kunyari, wala akong pera, bigyan mo naman akong kliyente. Isa mga basic lang din. Tapos yun nga, meron ako naalala nung sabi ko sa kanya, medyo nahirapan ako dito sa work ko na to. Tulungan mo naman ako, Lo, na makaalis dito o makapag-resign. Tapos yun, kusa na lang din nag-unfold yung mangyayari. Kasi nga, kailangan ko din minsan maintindihan yung sarili ko. Kaya minsan, nakikipag-usap din ako sa kanyang direkta. Di bali ano po, no? Kung kaya niyo po makipag-usap sa kanila, habang nakikipag-usap po ba kayo sa kanila, nakikita niyo po sila, tapos nakikita po kayo nung spirit po, ganun. Yun yung explanation doon. Para lang kami nagtititigan. If ever kasi na parang ayoko silang makita, hindi naman sila nagpapakita kasi nga, mas gusto ko ayoko lang naman sa mga multo, nanggugulat sila. Lahat ng entity, okay lang kung makakita, wag lang ako gugulatin. Kasi nga, minsan yung pumunta nga ako sa art center, nagtitrip lang ako, parang gusto ko mag-ghost hunting dito. Tapos ang dami ko na-experience sa art center kasi nga yung bata sumunod, umiiyak. Sabi ko, yung kaibigan ko kasi hindi wala siyang gift eh. Tapos, pumunta kami sa cafeteria, may bulaklak ng patay, wala namang tao dun. Tapos nakita ko parang may lumalapit sa akin malaking tao. Lalaki siya, tapos parang nakabarong. Pero pinikit ko lang kasi yung mata ko nun para makita ko siya lalo. Minsan kasi kung hindi ko siya makita, in my naked eye, pumipikit ako para ma-visualize ko anong itsura niya. Usually po ba ganun, accompanied po siya ng amoy po? Yung sa UP nga din, lalakad-lakad ako. Yung amoy ilang-ilang, parang mythical creatures din siya na nagbabantay sa nature eh.
Yun din, kwento ko din pala yung ano, yung Deathbringer, yung ano ba sa Tagalog yung parang si kamatayan. Nakita ko na rin yun kasi yung lolo ko nga. 3 days before noon, ang ingay ng aso namin, kahol ng kahol. So tiningnan ko tapos biglang nag-brown out kasi nung time na yun. Ang ginawa ko, sumilip ako kasi kita yung ano eh, kita yung hagdan namin, makikita, magkakaroon ng gap na makikita mo yung nasa baba. So ang ginawa ko, nagulat ako parang walang muka pero naka ano siya, naka robe. Tapos yun, nalaman ko na lang kasi pumasok ako nung time na yun sa school. Nagulat ako na nawala na yung lolo ko. Balik ko po dun sa na-mention po ninyo na nanggugulat po na mga multo. Mm-mm. Marami po bang gano'n na nanggugulat lang? Oo, minsan tatagos na lang sila dun sa ano eh, sa dingding. Minsan ang favorite kong makita yung mga shadow na black eh. Tapos yun nga, na-experience ko din yung dati kasi nag-work ako sa government. Yung isang room doon, dati siyang kulungan. Usually kasi mas yung mga public places doon sila na ano. Tapos yung parang walang laging pumupunta. Pag natutulog din ako doon, parang may umaano, nag-ano tawag nun, naglalakad. Yung mabigat na lakad. At the same time, nagkasiyahan kami noon. Tapos doon nga ako natulog doon sa sa lugar, sa namin, sa office namin. Tapos may mga kasi doon bookshelves. Ang ginawa siguro nung bantay doon, nung hindi nakikita, nilaglag niya lahat ng libro, nagalit sa amin, ang ingay-ingay siguro namin. Kaya yun marami rin akong experience talaga na wag lang, ang lagi ko lang sa kanilang bine-verbalize ko yun. Wag niyo lang, okay lang kung magparamdam kayo, wag niyo lang akong gugulatin. Tapos, yung pinaka naalala ko din, yung in-house cleansing namin. So, na-identify ko kung ano yung tsura niya. Hindi ko alam kung during the war yung magnanay na yun. Tapos, umuwi na ako noon. Tapos, nung natutulog ako, hinawakan niya yung dito ko sa forearm ko. Tapos, parang talaga ng tao, hindi naman ako kinabahan kasi yung kwarto ko, parang portal din yun. Kaya hindi ako natutulog din sa sa ground level ako natutulog ng bahay namin lagi. Kayo po ba yung tipo ng tao na kaya po yung buksan tsaka isara po yung third eye po? So, ang magandang explanation po dyan, na mo lang siya, na parang yung ilaw ng kwarto, pwede mo siyang i-turn off, tsaka pwede mo lang siya, mas specific pala yung volume ng radyo. Parang pwede mo siyang palakasin, pwede mo rin siyang painain. So, pag sinarado mo yun, lahat ng pagiging creative mo, baka mawala. Mga Ouija board po, gumagamit po kayo? Or effective po ba yung mga ganon? Yung iba, pero kasi, ang iniiwasan lang namin dyan, yung ibang mga negative benevolent spirits, kasi pwede kang paglaruan din eh. Kaya dapat, hindi ko ini-encourage yung mga baguhan or kung kaya naman nilang dalhin, nung kanyari may experience naman, bakit hindi, di ba? Pero laging meron siyang, may precaution siyang dapat ingatan mo sang gamitin. May ganong experience na po ba kayo na iba yung natawag niyong spirit, ganon po? Hindi ko pa siya na-experience, pero nung nag-a-assist nga ako sa albularyo na nag-mentor sa akin, doon ako mas nakakakita ng multo. Masasabi niyo po ba na dahil po sa ability na ganyan, kaya po kaya ng isang medium na tumulong sa isang unsolved na kaso sa police, ganon? Oo, sa ibang bansa kasi may tinatawag na dyan, yung parapsychology. So, yun nga, usually kasi sa States ginagawa yan eh. Pero mas open ng mga European dyan sa mga ganyang. Di bali, so far po, mga ilan-ilan na po yung parang natulungan yung mga tao po? Siguro, may higit 100 na. Kung isusuma total ko nung nagpa-practice ako. Mga gano'n na po ba kayo katagal? Overall po, nagpa-practice po nito. Sa pagiging vibrational reading, nag-start ako niyan
mga 2006. Pero yung mediumship, yun din, paano lang, pa andap-andap lang, hindi katulad ngayon na mas madami ako nakakausap ngayon. Hanggang ngayon po ba, natatakot pa rin po kayo sa mga multo o parang nasanay na po kayo sa kanila? Hindi, maganda nga siyang tingnan eh, kasi nga minsan iba-iba yung nakikita ko eh. Lalo na minsan mukhang labubo, minsan mukhang unggoy, minsan iba-iba sila itsura eh. Minsan nakakaaliw yung mga fairies, yung mga ganyan. Yung Sigbin nakakita na rin ako na umano pa siya sa sa fingernails ko. Hindi naman ako natatakot kasi nga kahit sa bahay naman namin nakakaramdam ako minsan dun. Ano-ano po yung mga skills o requirements na sa tingin niyo po kailangan po para kayanin maging isang medium or psychic po? Usually kasi dapat learning is powerful. Lahat ng pwedeng gawin namin ay powerful. So, dapat maingat tayo. Dapat talaga hindi ka magkaroon ng may mga issues kasi kung gusto mong mag-practice, dapat wala ka masyadong issues sa mental health. Kaya kailangan dapat yung balanse ng mental tsaka emotional hawak mo. So usually kasi ang pinakaunang tinuturo ng mga magpe-pursue dito sa esoteric practices, dapat una alam mo paano mag-protect ng sarili mo. Tapos i-close mo din yun afterwards. Kasi nga, pag hindi pa yan nako-close, parang baka may iba pang... Kasi yung mga spirits kasi, minsan makulit sila eh. Minsan kailangan nangingi talaga sila ng tulong. Minsan, kailangan din namin mag-protect kasi nga, meron din siyang parang nakapila rin yan sila sa amin eh. Kaya kailangan sa amin din, protektahan namin, sarili namin. At the same time, yung mga bago. At yun naman, marami naman nag-offer ngayon ng mga schools na mag-Reiki, mag-Taro, mag-LNK, mag-meditation. Pero ang sinasuggest ko, dapat mag-grounding sila or meditation. Ano pong pwede mangyari kapag wala po sila ng mga ganong klaseng skills po? Pwedeng sa kanila lumipat yung yung benevolent spirits o kaya yung minsan kasi 'di ba parang nauuso ngayon yung mga ng spirit questor. Hindi ko siya trip siguro eventually maano ko din 'yan, mapapasok ko din. Pero mas gusto ko tong mediumship kasi may mga ethical practices kami na ginagawa eh. May mga misconceptions po ba kayong naririnig na gusto niyo po sanang linawin po? So yung mga misconception kasi na nafe-feel ko na parang inclined sa mga Pilipino. Kasi marami kasi tayong unexplainable situation na hindi talaga mapaliwanag. Siguro ang nakikita ko evil nga daw yung ginagawa ko. Yung panghuhula daw ay part of evil. Pero hindi naman siguro kasi nga ginagamit din naman ng kumbaga yung merong mga tinatawag na prophecy. So medyo parallel naman ako dun sa idea na yun kasi nga Catholic pa rin naman ako. Ang Buddhism naman kasi hindi naman siya part of religion. More on ang gusto ko lang ma-practice din yung stability ko tsaka yung para yung mental wellness ko. Ano pong mensahe niyo po sa mga manonood? Lalo na po dun sa mga gustong pumasok sa ganyang klaseng mundo po. Piliin nila yung kumbaga mag-investigate muna sila kung ano yung papasukin nila. Kasi kung yun nga, learning is powerful. Minsan kasi baka iba yung makuha nila o kaya mapunta sila mag-lead yun sa kapahamakan nila. Ano lang din, basta grounded ka lang, tsaka alam mo yung intentions mo. Minsan kasi yung iba gusto lang matutong manggayuma dahil gusto nila yung pagmamahal na yun. Minsan naman gusto lang gumante. Pag pinapairal kasi natin yung gaganti tayo lagi,
yung bigat ng damdamin natin nandun pa rin yun. I-mention ko lang din yung gusto ko rin meron akong matutunan sa viewers natin. Yung paano mag-manifest ng mga ano nila, mga gusto nilang mangyari sa buhay. Ang una kasi diyan, dapat ang pinakamahalaga diyan, alam natin yung goal natin, kung ano yung gusto nating manifestation. Meron kasi yung ibang tao sa konsepto na hindi effective sa akin kasi yung parang lagi mo siyang iisipin. Hindi kasi ganun ako mag-manifest. Kumbaga, isang beses ko lang siyang iisipin, pero dapat yung intention mo maliwanag, makaka-benefit ba sa ibang tao, makakatulong ba sa yan, ano ba yung future na magandang ibahagi mo. Parang nandun kasi ako sa manifestation eh. So usually kasi, makwento ko lang din yung minanifest ko, yung parang tita ng kababata ko na nireading ko lang siya, tapos lagi siya nagtatanong time in time kung magkakaroon ba siya ng US visa. Sabi ko lang sa kanya, yes. Kasi tapos medyo nina-applyan ko lang siya ng disclaimer, dapat wag mo na siya masyadong isipin ta. Pangatlo, i-visualize na. So, visualize mo lang siya, parang i-imagine mo sa mind mo na ito yung mangyayari sa akin. Ayun na. Ang huli nun kasi believe eh. Ito, yung mga guesting ko, matagal ko rin siyang minanifest, pero nag-take effect lang siya 1 year. So, baka ituro ko rin to eventually sa mga magiging estudyante ko, na ganun yung manifestation, hindi natin siya na laging iisipin. Kasi yung iba, kailangan magpagawa pa ng ritual. Pero words, sabi ko nga, words are powerful eh. Kahit mag-set ka lang ng iniisip mo, galing din yan sa mga Matthew verses. Ang paborito ko din verses sa Bible, Matthew. So, dyan ko lang siya pinanghuhugutan. Tsaka yung visualization namin sa Buddhism at yun sa Kybalion, as above, so below. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!